Dito sa binasa natin, napansin nyo, walang binanggit na Jesus. Tama? Wala kang makikitang doktrina. Wala kang makikitang anuman doon. Parang kwento lang siya, di ba? Pero bakit pa natin sa pag-aaralan kung ganun pala? Hindi eh. Alam na natin, lahat ng salita na nasa Bible, kinasihan ng Diyos yon. Ibig sabihin, pinasulat niya yon. Mula mismo sa bibig ng Panginoon yung mga salitang yon. So pinalagay niya sa Bible to kahit wala kang nakitang Jesus doon, Panginoon, o mga doktrina doon, naniniwala tayo na meron pa ring importance yun kung bakit niya pinasulat yon. At the same sa Book of Esther. Kung babasa yung Book of Esther, hindi nga nabanggit ang Panginoon doon eh. Wala nga ang doctrine na katuruan doon eh. Yan ang bakit nakalagay sa Bible yung ano ng Esther. Kasi merong planong Panginoon. At ng umagang ito sana makita natin yon. Makita natin yon. Nahingin mo sa Diyos, nabuksan niya ang puso't isipan mo para siya mismo ang magpaliwanag do sa gusto niyang malaman mo ngayong araw na to. Hindi natin kayang buksan ang puso natin. Ang Diyos lang ang pwedeng magbukas nun. So kahit panalangin lang, Panginoon, buksan mo po yung puso ko para meron pong mapaglagyan itong salita mong inihanda mo para sa aking umagang ito. Sabi nga sa prayer kanina, para huwag ka namang uuwi na wala ka man lang dala. Diba? Busog nga yung tiyan mo. Halimbawa, hindi naman busog yung espiritu mo, delikado ka pa rin. So, i-maximize natin kumbaga. Minsan lang ito, so, abang meron pagdating ng araw, wala na to. Pagdating ng araw, wala na to. O pagdating ng araw, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Pagdating ng araw, wala na ako dito. So sana yung pagkakataong na binigay sa akin ng Diyos dito, hindi naman sana masayang. Kaya pilitin natin, magtulungan tayo. Para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Para sa kapurihan ng Diyos. Yung ibang bagay, pwede namang mamaya. Pwedeng gawing mamaya yan. Pwede bang ibigay mo yung attention mo sa Panginoon ngayon? Pwede bang i-focus mo? Sabi nga nila, hindi pwedeng 100%. Kailangan mong ibigay 101%. Bakit? Yung 1, ninanakaw ng demonyo yan, di ba? So kung gusto mong ibigay ang best mo talaga, you have to give 101% ng sarili mo. Para nakawin man ng demonyo yung 1% na yon, naibigay mo pa rin sa Diyos yung best mo. Kaya sana ito, makita natin, sana mangusap ang Diyos. Kasi kahit ako gusto ko siyang lampasan. Nung gagawa ko ng sermon, sabi ko, lalampasan ko na lang kaya ito. Parang hindi siya interesting. Pero salamat sa Diyos, sabi niya, hindi po pwede. Pinalagay ko yan, merong purpose doon. Kaya sabi niya, 2 Timothy 3:16, sabayan niyo ako, ang lahat ng kasulatan ay kinakasihan ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pangalawa, sa pagsaway sa kamalian, pangatlo, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito pala yun. So meron pa rin tayong matututunan dito kahit na hindi binanggit sa text natin si Jesus o wala siyang doktrina. Napag-aralan na natin yung miracle at saka providence, di ba? Providence, merong magandang libro yan, pwede niyong basahin. Miracle, ito yung from nothing to something, yung mula sa wala, nagkaroon. So miracle, di ba? Parang si Jesus, miracle birth siya kasi nga, virgin siya, hindi siya sinipingan ng asawa, pero nagkaroon ng baby, di ba? That's a miracle. Ano pang miracle? Yung mga simpleng bagay, ginagamit ng Diyos para maging kamanghamanghang bagay. It's a miracle, di ba? Magtanim ka ng palay, kahit anong alaga mo dyan, hindi mo yan mapapamunga. Naniniwala ka doon? Ang Diyos na nagpapamunga noon. Kasi dito, alam ni Lito yan, na yung halaman dyan, dinidiligan ni Lito yan araw-araw, kuminsan 2 beses ang araw. Pero maganda sila, namumulaklak. Pero subukan mo, kapag naanggihan ng ulan, araw-ulan yan, putakti talaga ng bulaklak niyan. Nakita niyo yung difference? Because yung tubig na yon galing sa ulan, hindi kayang gayahin ng tao. So ito yung kailangan nating maintindihan. Na iba ka, ibang Diyos. Iba ko, iba ang Diyos. Kung naintindihan mo yon, hindi kailangan ituro sa iyo na respetuhin mo ang Diyos, tama? Hindi na kailangan ituro sa iyo na mahalin mo ang Diyos, tama? Kasi nakikita mo where you stand. Alam mo ikaw, alam mo ang Diyos, iba kayo. Kaya lang kung minsan masyado tayo naging komportable. Nung sinabi yung I'm a friend of God, parang body-body ko na lang ang Panginoon. Okay lang yon, pero asan ang reverence doon? Asan ang pagre-respeto doon? Asan ang takot doon? Nawawala yon. Kaya kailangan parating ipaalala mo sa sarili mo, Diyos siya, ako nilalang lang ako ng Diyos. Siya nasa langit, dito lang ako sa lupa. Dapat alam ko yung kinalalagyan ko. At pag alam ko yon, automatic, hindi na tayo kailangan turuan.
Mararamdaman natin yan. Mararamdaman natin at ikalulugod ng Diyos yun. Pag nakita niya sa puso natin yung nararamdaman natin yun, alam mo, magkakaroon ka ng takot. Magkakaroon ka ng takot na gumawa ka ng anumang, hindi ka magiging perpekto, pero magkakaroon ka ng takot kahit sa kapwa-tao mo. Magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Magkakaroon ka ng takot gumawa ng masama. Magkakaroon ka ng takot na yung katabi mo, yung kasama mo, babastusin mo, gagawin mong masama. Kasi alam mo kung sino ka. Alam mo kung sino ang Diyos. Napaka-importante yun. And then providence. Providence, ito yung ginagamit ng Diyos, yung simpleng bagay, para yung magandang plano niya sa iyo mangyari. At walang makakahadlang doon. Kung plano ng Diyos talaga na ikaw ay magiging professional, by His divine providence, mangyayari yon. Magpapadala siya ng tao na magpipray sa iyo siguro, magpadadala ka siguro sa isang simbahan na bawal mo ng boyfriend o girlfriend habang nag-aaral ka, di ba? Yung mga ganon, hanggang sa makatapos ka. So ito, providence ng Diyos, mangyayari yung maganda niyang kalooban sa ayot mo't hindi. Ngayon, kung magtitiwala ka doon na providence ng Diyos na hindi ako pupunta ng impyerno, kung maniniwala ka doon, gagawin ng Diyos lahat yun. Kasi alam na natin, yung sinisimple-simple lang, na we want to enjoy everything, wala namang masama doon eh. Gusto natin maging masaya, wala namang masama doon. Pero tandaan mo, iba yung standard ng Diyos. Malayo siya sa standard natin. Very high. Very high ang standard ng Diyos. So, kung Kristiyano ka, hindi pwedeng papitik-petik, seryosohin mo. Hindi nakikipagbiro ng Diyos, lalong hindi siya nakikipaglukuhan. Yun yung sabi niya. Kasi mahal ka niya eh. No matter what, mahal ka niya, kaya seryosohin mo, hindi pwedeng papitik-petik. So, tanda natin, miracle, ginagamit ng Diyos, simple, mga bagay para gumawa siya ng mga bagay. And in providence naman, kahit na maliit na bagay lang, akala mo piso lang. Pero gagamitin ng Diyos yung pisong yon para mangyaring mabuti niyang kalooban sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. And itong pag-aaralan natin ngayon, dalawa lang ha, baka naman dalawa lang, tulugan pa ninyo ako ha. Dalawa na nga lang to, binawasan to eh. Kaya ako nagkasakit, alam mo, ginawa ko ng alas 3 na madaling araw yan, tapos tutulugan mo lang ako. Ako okay lang ako. May insulto ako, pero ang Diyos ko, ayoko. Nahihiya ako sa Diyos ko na ginawa ko lahat. Sabihin ng Diyos, hindi mo ginawa lahat. Nakita mo ng tulog, di mo ginising. Di ba? Nakikita ko naman sa yung tulog eh. Pero nirerespeto ko kayo. Bakit? Mahal ko kayo. Kaya lang sa pagmamahal ko sa iyo, ayoko naman na na walang mangyari sa inyo. Pananagutin ko rin sa Diyos. Sabi ng Diyos, kapag hindi ko kayo binigyan ng warning at kayo'y napahamak, sino mananagot? Ako. Ngayon kapag binigyan kita ng warning, hindi ka nakinig sa akin, wala na akong pananagutan, tama? So wina-warningan kita, ha? Pag tinulugan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Then ito, dalawa na lang to, ginawa kong dalawa na lang para hindi ka antukin, ha? Una, katapatan ng Diyos at pangangalaga ng Diyos. Ito yung pag-iingat ng Diyos, dito niya ipinapakita. Una, katapatan ng Diyos. 11, sabayan niyo ako. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatutuka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatutuka pa rin sa Roma. So ito yung pangako ng Diyos para lumakas. Ikaw pa naman, na-imagine mo yung buhay ni Pablo, kahit siyang pumunta, nagkakarayot, pinagtatangkan siyang patanin. Natatandaan mo yung takot nun? Ako hindi ko maabot yung takot na yon eh. Ang maabot ko lang takot nung paglipat ko rito, 2016, 3 times akong pinasukan ng akyat bahay dito. So yung unang pasok, siyempre natakot ka na. Nung pangalawa pa, natakot ka na. Tapos pangatlo pa, nahawakan ko pa ang kamay nung pumasok sa kwarto ko. Palagay ko sinasakal ako eh. And then, of course, kabisado kwarto ko, sinindihan kong ilaw doon. Nag-inerti lang ako. Na kunwari, kilala ko yung pumasok. Tapos sabi ko, bukas na lang. Sabi ko, antok na antok ko, ganon. Pero naglalakad ako papunta sa pinto. Binuksan ko yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, pinaisip ng Diyos sa akin, ang kama ko noon mataas ang ilalim. Baka merong tao sa ilalim ng kama. O nakababa na yung isa, paano kung may tao dito? So bukas-bukas ako ng griperon para baka nasa banyo ko para lumabas siya. Pero naisip mo ba yung takot na pagpasok mo rito, nandun pa yung kasama niya? Walang nag-akyat bahay na isang mag-isa, tama? Hindi solo flight yung krimen na yon. At nung makita namin kinabukasan na to, later on,
pinlay namin yung CCTV, magmula sa kwarto ko talaga, gumapang papunta rito. Tapos gumapang pa ganun, papunta sa pinto doon. So, yung takot na yun, pero kay Pablo, hindi lang ganun eh. Ako nanakawan lang ako eh. Kaya lang alam ko, pag nanakawan ka, huwag mo siyang titignan. So nagaganoon ako, kunwari nantok ako. Kasi once na nakilala mo yun, tutuluyan ka talaga nun. Makita mo yung hagdanan natin yan, walang ganyan dati yan. Open yan, ang ganda-ganda niyan, open talaga yan. Pero dahil sa pangatlong ninakawan na rito, na puno ng grease na yan. So yung takot ni Pablo, hindi pa. Ito pinapatay talaga siya, di ba? Nakita last time, binuhat na siyang paganon kasi hindi na siya makadaan para mailigtas lang siya. So sana ganun din. Pero makikita mo, yung pag-iingat ng Diyos sa kanya. The same sa atin. The same sa atin. Hindi mo kailangan dumanas ng ganun para hindi mo mapansin yung pag-iingat ng Diyos sa ating lahat. Kaya sabi niya, 12, kinumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo at ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. So ito yung parang sa atin, parang fasting, di ba? Ito yung parang sumpa, parang curse yan eh. Na bakit gano'n na lang galit ng nila sa kanya? Pakinggan mo, ginagamit sila ng demonyo. Sila lang ba? Kahit tayo. Pag hindi ka nag-ingat, hindi mo alam ginagamit ka ng demonyo. Hindi mo lang ginagamit ka ng demonyo kung bakit binabagsak mo si pastor, kung bakit nilalait mo si pastor, kung bakit gusto mong mawala si pastor dito. Hindi ikaw ang demonyo, pero nagpapagamit ka si demonyo. Remember si Peter. Peter very close kay Jesus. One time sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, lumayo ka sa harapan ko, Satanas. Because at that time, si Peter sinasapian ng demonyo. Samantala napaka-close ni Peter, napaka-spiritual niya. So hindi natin pwedeng ipagmalaki. Christian ako eh. Nagdadasal ako, nagbabasa ako ng Bible. Tingnan mo, sabi ng Diyos, tingnan mo yung bunga mo. Tingnan mo nga yung ginagawa mo, tingnan mo nga yung mga salita mo, tingnan mo nga yung mga dila mo, tingnan mo nga yung isip mo, yung puso mo. Doon makikita mo. Ikaw mismo makukonvince ka na pwede kang manalangin, Panginoon, huwag mo po akong hayaan na maloko ako ng manlolokong demonyo. Sinungaling siya. Hindi katotohanan yung pinapangako niya sa iyo. At you have to do something. Kasi kahit dito sa atin, alam nyo yan na talagang gusto niyang, malit na simbahan na nga lang eh, pero gusto niyang sirain talaga. Gusto talaga niyang mahinto itong ginagawa. And then kinakasangkapan ni Satanas, yan ang bantayan mo araw-araw. Kaya nga yung prayer natin, everyday, di ba? Bakit? Ang prayer natin, good for 24 hours lang. Pag nag-pray ka ngayon, hanggang bukas lang yon. So bukas you have to pray again. Kasi kung hindi, atakihin ka na naman yan. Talo ka na naman. So you have to pray every day. Parang pagkain din. Magbasa ka ng Bible every day. Kailangan magkaroon ka ng spiritual food every day. And then 13, mahigit na ilan? 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. So medyo mahigit 40. And then 14, pumunta sila sa mga punong pari at mga matatandang pinuno ng bayan. At sinabi nila, kami ay sumupang hindi kakain at hindi inom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Nakakita ka ba ng ganitong senaryo in actual life? Na meron kang planong papatayin, sasabihin mo doon sa hukuman, pupunta ka sa mga pulis, kami po may papatayin tao, di ba? Nakita mo, it's very unnatural. Hindi natural na hindi sa real life, kumbaga. And then bakit? Kasi merong sinasabi ang Panginoon, sana makita mo siya dito. Makita mo dito na merong ginagawa ang Panginoon. Pag hindi mo pinanalangin talaga, hindi mo siya maintindihan. Parang wala lang. Pero meron bang krimen na nagsusumbong sa kapitan? Ay, papatayin ko po mamaya si Pablo. Parang gano'n, di ba? Yun na nga pinatay nga, ayaw pa nga umamin, di ba? Ito pa kaya sasabihin mo. So ito makikita mo yung kamay ng Panginoon. Kasi bakit nila ginawa yun? Nandun yung mga Saduceo. Di ba nandun yung dalawang leader nila? Pariseo at saka Saduceo. Natatandaan nyo yung mga Pariseo, ito yung mga later on naging kakampi nila. Kasi Pariseo, naniniwala sila kay Jesus na siya mabubuhay na muli, naniniwala sila sa muling pagkabuhay. Pero ito mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa angels, hindi sila naniniwala sa Espiritu, hindi sila naniniwala na magkakaroon ng buhay na muli. So ito mga ito, galit kay Pablo. So siyempre, nung sinabi ng papatay namin si Pablo, gustong-gusto ng mga ito, di ba? So nakita mo,
gusto nilang makuha, hindi lang confidence, kundi suporta ng mga pinuno ng bayan nila para mapatay talaga si Pablo. And then 15, kaya hihilingin ninyo at sa kataas-asang kapulungan, ito yung Supreme Court ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin yung mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatay na namin sa kanya. Parang ambush. Pabalikan nyo rito, pero pagpunta rito, hindi na makakarating, aambusin nila. And then katasang kapulungan, yung pinaka-Supreme Court natin. Sa kanila mga 70 na mga judges yan. Ang balak na ito ay nalaman ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. So, pamangkin, tama? Pamangkin siya ni Pablo. Kaya't nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. Pero hindi nakasulat dyan, pero nakikita mo, binatilyo to eh. Anong ginagawa niya dun sa mga masasamang taong yun, di ba, na nagbabalak pamatay kay Pablo? So maglalaro yung isip mo doon, anong ginagawa niya? Kabata-bata niya, nag-ano siya sa mga kriminal, di ba? Pero again, gawa ng Diyos yun. Kailangan mangyari yung magandang plano ng Diyos, yung sovereign plan niya. And then 17, tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, kapitan, dun muna tayo. Kapitan, sa English, yung centurion. Centurion, ibig sabihin, meron siyang taong 100 sa baba niya. Pinamumunan. Ito yung kapitan. So kapitan ka, meron kang 100 na sundalo. So sabi niya, isa sa mga kapitan at sinabi, samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno sapagkat meron siyang gustong sabihin. And then sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, tinawag po ako ng bilanggong si Pedro. O doon muna tayo. Bilanggong si Pedro, hindi sa bilanggo dahil may ginawa siyang kasalanan, tama? Bilanggo siya ng Panginoong Yesus. Kahit buhay niya, ibibigay niya. Yun ang pinapangarap ko. Buong buhay ko, bilanggo ako ng Panginoong Yesus. Hanggat kaya ko, sabi ko, susunod po ako sa iyo. Itong ganun din si Pablo, na bilanggo siya ng Panginoon. Hindi sa bilanggo dahil may ginawa siyang masama. And then sabi niya, at pinasamaan sa inyo ang binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw po siya sa inyo. Then tingnan niyo yung next verse. Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo. Binala sa isang tabi at tinanong, ano ba ang sasabihin mo sa akin? Kapag binasa mo lang to, parang it's an ordinary, di ba? Pero kapag talagang mineditate mo, tapos umingi ka ng tulong sa Diyos na ipaliwanag niya sa iyo, meron kang mararamdaman dito eh. Isang pinuno na siguro hindi ka makalapit dyan, di ba? In natural cases, di makalapit. Bakit niya naman? Hindi ka harapin. Dito, alam mo yung, iba yung pag hinawakan mo yung kamay, tama? Iba yung inawakan mo yung kamay eh. Meron ka kayo, hindi ordinary. Halimbawa, pag sa mag-asawa, di ba, parang ganon, merong special occasion na inawakan talaga yung kamay, lalo na pag maganda yung usapan, di ba? Pero pag hindi magandang usapan, huwag mo hahawakan yon. baka saan tumama yun, di ba? yung ganon. Pero ibig ko sabihin dito, ipapakita ng Diyos sa iyo dito, isang binatilyo, hindi kilalang binatilyo, and then isang pinuno, parang very gentle, hahawakan niya yung kamay ng binatilyo, and then itatabi niya. There is something, di ba? Doon mo makikita yung Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, pag hindi mo talagang hiningi ang tulong ng Diyos, hindi mo mapapansin eh. Pero mapapansin mo, ito yung Diyos eh. Ito yung Diyos, ganito siya ka-gentle, ganito siya magmahal, ganito siya kagandang puso. Yung ganon, makikita mo na, ibig sabihin, itong pinunong ito, hindi po ng Diyos to. Na anuhin mo yung binatilyong yon. Kasi without God, sa tingin mo makakalapit itong binatilyong ito, doon sino siya para harapin, di ba? Most of them, hindi siya makakalapit doon. Pero dito makita mo, hinawakan ng pinuno ang kamay ng binatilyo at mararamdaman mo na sometimes, kapag nahihirapan ka, hindi mo lang napapansin, inahawakan ng Diyos ang kamay mo. Hindi lang natin napapansin. Kaya nung magano si Israel sa akin kahapon, ewan ko, nauna pa ako umiyak sa kanya. Kasi bakit po? Araw-araw ko pinapanalangin yan eh. Niluluhod ko sa Panginoon yan eh. Tapos makita mo yung gagawin ng Diyos, ikaw ang unang-unang masisiyan. Kasi witness ka. Witness ako doon sa pinagdaanan niya.
witness ako doon sa nangyari. And then makikita mo yon, hindi mo talaga mapipigilan na purihin mo ang Panginoon. Panginoon, salamat po dahil tunay nga po, hindi mo kami pinababayaan. So ito sabi niya, makita mo yung karakter ng Diyos na ginagawa ng Diyos sa atin yan araw-araw. Kaya lang ang dami nating concern. Nauubusan tayo ng panahon sa Diyos na masyadong busy na. Siguro paminsan-minsan yung pumunta ka lang sa isang sulok, kausapin mong Panginoon, manahimik ka lang. Alam mo yung i-isolate mo yung sarili mo para maramdaman mo na ikaw din inahawakan niya. Kung minsan baka hindi lang kamay mo ang inahawakan niya. No, lalo na pag wala kang pera, malay mo, wallet mo, inahawakan niya. Hindi para dukutan ka, kundi nilalagyan niya ng pera yon, di ba? So yun sana maging sensitive po tayo na ang Diyos nandyan siya, hindi tayo iniiwanan, tayo nang iiwan. At sana mapasaya siya na makita niya araw-araw yung kahit sa puso lang na alam mo yung aware ka na nandyan ang Diyos sa iyo. Aware ka na hindi ka niya pababayaan. And then 20, sumagot siya, pinagkasundon po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas at kunwari sisiyasatin nila siya ng mas mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit sa 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Again, providence ng Panginoon na binatilyo, hindi kilala, pero paniniwalaan siya ng mga pinuno. And then, saan siya dinala? Kay Felix, di ba? Dahil na rin si Felix, Caesarea, ito yung, pag pumunta ka ngayon doon, mga ruins lang siya, pero makikita mo pa rin kagandahan niya. Last time, pinakita ko yung picture nito, na ito yung lugar ng mga Gentiles tayo. Kaya lang kinonquer ng Rome ito. At naglagay sila ng mga structures doon. At doon mo makakita yung siguro mga 2 palapag na yung, di ba, irrigation natin sa baba. Imagine mo, ang Roman Empire nagpagawa ang tubig nila nasa taas. Galing sa bundok, gumawa sila ng 2-story high na dito dumadaan ng tubig. Imagine mo, wala pang modern engineering. Pero that is wisdom coming from God. And then ito yung 95 kilometers siya away sa lugar nila. And then ito yung lugar ng mga hentil. Dito siya dinala na para iligtas siya ng Diyos kasi kailangan niya makapunta ng saan? Sa Rome, di ba? And then 22, huwag mong sabihin kanino man ay pinapaalam mo sa akin, sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi niya ang binatilyo. And then ito yung pangalawa, yung pangangalaga ng Diyos. Ito sana maramdaman natin ngayon sa pangangalaga niya sa buhay natin. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, maganda kayo ng 200 sundalo, 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Caesarea ngayong alas. Kasi tatambangan nga siya, di ba? So nakita mo yung special urgent ginawa ng Diyos. Ngayong gabi, hindi naman sila makapagpatakbo ng mabilis, di naman highway yun. Siguro mga 3 kilometers per hour lang ang biyahe nila. 93, gano'n sila katagal. Pero ibig sabihin, binilisan nila yung pacing nila para lang abutan nila yung oras na yon. At eventually, pagdating nila doon, nung malapit ng safe na si Pablo, unti-unti na nag-withdraw yung ibang militar. Pero nakikita mo yung isang tao, ganito yung entourage mo. Kumbaga presidente ka, ganito yung ganito yung mga protection mo, di ba? Ganito ang Panginoon po kung paano tayo ingatan. Hindi lang natin napapansin. Hindi mo lang napapansin, pag akyat mo dyan, may mga angels dyan na yung paa mo na ginaganon niya. Pero yun nga lang, namimiss ko na yung pag nakakyat dito yung iba, hallelujah, gaganon siya. Ngayon parang wala na Kasi hindi tayo nagiging conscious. Alam ko nakaakyat ako dito by the grace of God.
So sana mga kahit na thank you Lord, parang ganun lang, di ba? Para matuwa naman Panginoon niya. So dito makita mo yung imagine mo, 200 sundalo, 200 sundalo, di ba? And then 70 kawal, di 270. At 200 kawal, di 470. Imaginin mo, isang tao yung mag-a-assist sa kanya ganito. Ganito tayo kay-special sa Panginoon. Hindi mo man nakikita yung 200 na sundalo yan, malay mo 300 angels pa. Lalo na kapag talagang tamad ka magsimba, di ba? Padadala ka ng maraming sundalo ng Diyos na angels, hindi mo nakikita, para lang pilitin ka makapagsimba, di ba? Pilitin ka makapagsimba, ibubulong ng angels sa'yo, di ba? Sige na, magsimba ka na. Ano yon? Hindi ngayon chicken wings doon. Ano ngayon? Mas masarap ang ulam ngayon doon, di ba? Yung mga ganun gagawa ang Diyos ng pamamaraan para lang ma-encourage ka. Kaya lang yun na nga, bakit nakakalimutan natin pasalamatan ng Diyos? God, salamat po, nakaakyat ako sa 4th floor. At salamat po, nandito ako. At salamat po, ang dami kong choices, pero dito mo po ako dinala, di ba? Ang dami nga. At salamat po, hindi ka naman tulog, di ba? Kasi meron tulog, hindi nakabuka yung mata, pero hindi kumukurap. Tulog yon. Kaya akala ko baka tulog siya. Di ba meron gano'n, nakabuka yung mata, pero tulog yon, pero hindi kumukurap. Parang diretso lang siya, para manikin. And then sabi niya, maganda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo. At ihatid ninyo siya sa Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti. Nakita nyo, maganda rin kayo ng mga kabayong plural siya, di ba? Di ba dapat maganda ka ng kabayo, sasakyan ni Pablo? Bakit mga na... di ba? So parang interesting, di ba? Dapat isa lang, alam nga naman na isang paa niya sa isang kabayo, isang paa sa... Parang hindi, di ba? So, ma-enjoy mo yung pag-aaral. Bakit mga? Parang gano'n, di ba? And then sabi niya, Gobernador Felix. Alam mo yung bahay ni Gobernador Felix, ano yan yung sa na-conquer ng Rome, palasyo siyang maganda. Sino na yon? Yung kinain ng uod. Kinain ng uod ang katawan niya. Anyway, ito yung hari na pinagpalasya ng Diyos. Of course, lahat ng hari, parang sa atin, lahat ng pinuno natin sa gobyerno, malinaw sa Bible, ang Diyos ang naglagay diyan. Ngayon, kung masama man sila, may masama man, baka masama rin tayong mamayan. Kung natukso man sila ng demonyo, kailangan natin silang panalangin. So itong nakuha ni Gobernador Felix na yan na palasyong maganda sa Mediterranean, tabi ng dagat, napakaganda niyan. And then, one time, suot hari. And then, nagtalumpati siya. Alam mo sinisigan ng mga tao? Hindi tao ang nagsasalita. Diyos ang nagsasalita. Sino na yon? Diyos ang nagsasalita. Nagalit ang Diyos kasi hindi niya binigay sa Diyos yung papuri sa Diyos. Hinampas siya ng angel. At kinain siya ng uod hanggang mamatay. At sabi ng mga komentary, hindi yung hinampas ng angel tapos okay lang sana kung instant kinain siya ng uod, di ba? Hindi Mga 10 days siyang kinakain ng uod. Yung sakit na yun hanggang sa mamatay siya. So hindi niya napakinabangan yung magandang palasyo. Dito dinala si Pablo. So nakita mo yung special treatment ng Panginoon sa kanya mga lingkod. Hindi basta-basta. Talagang extra special, first class, kumbaga. And then yung pag-iingat ng Diyos, sana yan ang makita mo. Ingatan siya kasi meron pa siyang misyon. Kaya kung meron ka pang misyon, huwag kang mag-alala sa sinasabi ng doktor. Na, di ba, nag-alala tayo, di ba? Ito, parang parang naawa ko sa kanya dati, di ba? Pero, totoo naman, tao tayo, mag-aalala ka, di ba? Nung mag-high blood pressure ako, mag-isa ako dito, nag-aalala ako. Tapos sabi ko lang, nung dumating si Waki, huwag mo akong padadala sa papa mo sa Pasay dyan, ha? Kasi sabi sa akin, pastor, sabi ko, ba't kayo dyan, pupunta kayo sa ospital ng Maynila? Hindi taga-Pasay kayo. Ay nako, pastor, ano po yan? Patay hospital po yan. So naalala ko yon. Sabi ko kay Waki, sabi ko sa papa mo, huwag dadalhin sa Pasay dyan. Doon sa Manila, PGS mo ako dadalhin. So, pag-ingat ng Diyos, kuminsan,
nakakalimutan natin na nandyan siya. Kasi tao nga lang tayo, so understandable kung minsan yun. First class, itong providence ng Panginoon. At tandaan mo yan, first class na ilalagay ka niya doon sa magandang sitwasyon. At sana, sana, every time gawin ng Diyos yun, sana maalala naman natin, diba, magpasalamat. Ito yung parating, kahit sa akin kuminsan, siguro kuminsan hindi ko rin nagagawa yun, pero hindi eh. Kahit na tuyo lang ang alam ko, ang usap. Hindi naman, hindi ako kumakain ng tuyo. Hindi, wala nagbibigay ng tuyo. Parang gano'n. Pero yun eh, yun yung gusto kong i-practice. Salamat po sa hangin. Kahit polluted siya, may hangin, di ba? O salamat po, merong pa rin tubig, lalo na fourth floor to. Ang dami. Ang dami kailangan kuminsan nakakalimutan natin. God, salamat po. Salamat po sa buhay. And then ito yung katapatan ng this is bullet train in Korea, South Korea. Gusto ko lang, naalala ko lang habang ginagawa ko ito yung, bago pala ako sa Korea, hindi ko matandaan yung ano. Anyway, nandun ako sa Mokpo City in Korea. Kung natandaan nyo yung barko na ang sakay mga elementary students, tapos lumubog, parang 200 o 400 students. That is the biggest tragedy ng Korea dati. Talagang nagluksa ang bansa ng hindi lang isang taon, mga bata na matay. Tapos ang lapit lang nandito ka sa land, makikita mo yung barko nandun lang. Kaya lang, malamig kasi yung tubig. Ewan ko kung past winter o before winter. So mamamatay ka dun sa lamig lalo na mga bata. But anyway, naalala ko lang ito, nandun ako. And then talagang location ko sa Korea, yung una sa Namyangju. Namyangju City is sa skirt ng Seoul. Pero ang layo niyan, more than 300 kilometers away ako. So kung assuming na wala naman traffic dun, assuming na 100 kilometers per hour ang biyahe mo, 3 oras pa rin. And then, biyaya ng Diyos, kailangan kong mag-attend ng meeting sa Daejeon. Daejeon is gitna, nandito yung Seoul, nandito yung Daejeon, nandito yung Mokpo. And then, meron kaming kotse sa Mokpo. Kaya lang hindi kaya yung travel time. Kasi naset yung meeting, biglang-bigla, and then pupunta ng Amerika. Yata. Parang gano'n ang mga istorya nila. So, I have to be here na maiksi. Nabigyan ako ng chance. Sabi na, mag-bullet train na lang si Pastor. Kahit Korean po, during that time, bihira silang sumakay ng bullet train. Kasi napakamahal. Napakamahal ng bullet train. Tapos pagkakataon nakasakay ako ng bullet train papuntang Daejeon, nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Kaya lang, ninenervyos ako. Kasi bakit? 300 kilometers per hour ang bilis niya eh. Sabi ko, pag naidlip ako, konti lang station niya eh. Hindi naman meron siyang station, express train yun, lalo na bago pa noon. Sabi ko, wag kang matutulog, wag kang iidlip, baka lumampas tayo. Bago pa ako sa Korea, hindi ko patanda. But anyway, kaya ako naalala yung katapatan ng Diyos, yung sovereignty niya, yung providence niya. Mangyayari yung dapat mangyari. Nakaabot ako sa meeting ko, 15 minutes, kung tama yung memory ko, 15 minutes before ng meeting nando. Nagtaka sila. Di ba galing ka ng Mokpo? Sabi ko, paano ka nakarating dito? Sabi ko, bullet train. At that time, bago pa yung bullet train. Kaya parang pag nag-bullet train ka, parang pinupuri ka nila. Kasi sobrang mahal talaga siya. Kaya kung ordinary ka lang, you would not take the bullet train kasi mahal. Kaya lang kung nagmamadali ka, talagang 300 kilometers. Makita mo yung bilis niya, tinitingnan mo gano'n, no? Limawa, 50, 70, tas 100, 150, hanggang 300 plus, Talagang, alam mo, talagang ma-amaze ka. Pero hindi, kasi ito yung train, siyempre galing, malawak na ganyan. Di ba sa atin, may mga bahay na yan, maduduling ka, di ba? Kasi sa bilis. Pero doon malawak kasi, kaya ma-appreciate mo talaga siya. But anyway, kaputihan ng Diyos, naalala ko lang yan. And then, itong pinag-aralan natin, in 70 AD, di ba? Binagsak na yung Jerusalem. Remember, nung pinag-aralan natin, umakyat si Jesus sa Mount of Olives, pagdating niya sa tuktok, umiyak si Jesus. Then makita niya yung Jerusalem pababa, di ba? Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Umiyak si Jesus, na sabi niya, kung alam mo lamang, pinadala ko yung mga propeta ko, pero hindi ka nakinig. Pinatay mo pa sila. Kung alam mo lamang na sabi niya, para akong inahing manok,
Gusto kitang niyayaya kita, pumunta ka sa ilalim ng aking pakpak para ingatan kita. Sabi ng Diyos, pero ayaw mo. Hanggang ngayon, the same. Hanggang ngayon, the same. Kinakausap pa ng Panginoon, pero ayaw mo. Kami sinasabi sa iyo, ayaw mo pa rin. Ano nangyari? After noon, 70 AD. Ano yung 70 AD? Namatay si Jesus, sabihin na natin para 30. Ibig sabihin, 30 AD yon, 30 AD, nung mamatay si Jesus, assuming na 30. Kasi 30 years old plus siya nung mamatay, di ba? So, 40 years after mamatay si Jesus, doon nangyaring sinasabi niya. Nasabi niya, dahil sa katigasan ng ulo mo, walang dalawang batong magkapatong ang matitira. Wawasakin yan, flat to the ground. Ito yung nangyari. At pag pumunta ka ng Israel, punta ka doon sa ruins ng Holy City, kung may privilege ka, may inuhukay sila. Makakarating ka mga 5-story below. Hindi pa yun yung ground talaga niya. So may imagine mo yung mga gumuhong yon, mga gumuhong pader, magagandang pader ng Holy City, dahil sa galit ng Diyos, walang magkapatong. Gumuho talaga yon. And now they are trying to recover. Asan ba yung ground nito? Nasa 2018 o 17, nasa 5th floor pa lang sila. Hindi pa sila tapos. At makikita mo, ano makikita mo doon? Maalala mo yung Diyos mong perpekto. Mahal niya tayo. Pero dahil perfect God siya, hindi niya palalampasin pa rin yung katigasan ng ulo natin. Nakuha. Meron siyang pasensya, pero hindi hanggang. Kasi gusto natin ngayon parang yung happy feeling. Maganda yon. Pero huwag mong kakalimutan, God is a just God. Kaya kung namumuhay ka ng masama, ayusin mo. Lahat tayo hindi nagkakasala. Pero huwag kang manatili doon. Ayusin mo. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon ka ng respeto sa Diyos. At iwasan mo yung ganon. Kasi darating ang time na wala makapigil sa Kanya. Katulad na sinabi niya, nagantay pa siya ng 40 years. Bago namatay si Jesus, sinasabi niya yun, di ba? Sinasabi niya paulit-ulit. Sa mga propeta, sinasabi pa niya. And then 40 years, ginawa pa rin yung sinasabi niya. The same sa atin. Huwag mo nang antayin na pagtanda mo doon ka sisingilin ng Panginoon. Huwag mo antayin na pagbaba mo, sisingilin ka ng Panginoon. Hindi ka perpekto. Pero God, tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. Alam mo yung prayer na ganun lang, gagawa ang Diyos ng pamamaraan. Tulungan mo po ako. Ayoko pong mamatay dito. Ayoko pong ma-paralyze. Tulungan mo po ako. At bibigyan ka ng karunan ng Panginoon. Pero once na inaabuso mo, didisiplinahin tayo o tayo ipaparusahan. And then 35, kanyang sinabi, diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo at pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador. Imagine mo, nasa palasyo ka ng gobernador, di ba? Yung ganda nun, yung ikaw nakinabang doon. So ito yung pag-iingat ng Diyos, yung providence niya gagawin niya. Ito yung Caesarea pala, ito yung Mediterranean Sea yan. Ito yung mga ruins, pero ma-imagine mo gaano kaganda nung araw yan. At dyan ito yung palasyo, at dito dinala si Pablo, na makita mo yung pag iningatan ka ng Diyos, first class, at at mamamangha ka talaga. And then 21, pagsapit ng takdang araw, ito pala si Herodes pala yon. Si Herodes ay nagsuot ng damit hari, di ba? Umupo sa trono at nagtalumpati. Talagang nagtagumpay dahil sa Panginoon, di ba? Pinatagumpay siya ng Panginoon. And then 22, sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Diyos na nila. And then anong nangyari? At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang naukol sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. At pag pinarder study mo yan, hindi agad-agad, parang sa ibang komentary, 10 days. Imagine mo 10 days kang kinakain ng uod, yung pain na yon, di ba? Yung ganong klaseng ano. Kasi nga, matagal God is very patient. Binibigyan tayo ng pagkakataon. God is a God of many chances. Kaya lang, ang dami ng pagkakataong binigay sa iyo at hindi mo alam asan doon ang last chance. Hindi natin alam yun.
Dito na yung last chance. Kaya yung nakakatakot. Yung fear of the Lord, ito yun eh. Yung reverence. Takot ka sa Diyos, tsaka may respeto ako sa Diyos. Dahil may respeto ako Diyos, pipilitin ko talaga. Pipilitin ako sa abot ng makakaya ko. At tutulungan na talaga niya ako, hihingi ako ng tulong sa Kanya, di ba? Kasi darating yan at darating yan. So pag-iingat ng Diyos, sana matandaan natin yung katapatan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, tapat yan. Hindi conditional yon. Kung tapat ako, magiging tapat siya. No. Kahit hindi ako tapat, magiging tapat siya. And then pangangalaga ng Diyos, ano yan? First class. First class ang pangangalaga na. Sana matandaan mo yon. Na kahit na ang ulam mo ay corned beef lang, kaya mong gawing first class yun, di ba? Siyempre, yung corned beef na yung ini-endorse ni Chris Aquino. Diba? Yung gano'n, pwede mong gawing special yun kasi bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Yung iba nakikita nyo kung kumain, di ba? Naiiyak nga ako minsan eh. Kasi I eat like a king. Pinapractice ko yon na may konting ganito, may konting ganyan, tapos pinapaganda ko talaga yon. Pag tinignan mo akong ordinary day, mas maganda doon. Kaya nakikita ni Waki yun, mas maganda yung pag-ordinary. Kasi naging ko yun, na-inspire akong Panginoon, ang Diyos ko ay isang king. And then ako'y anak niya, I should eat like a king. Kaya yung mga binibigay niyo, di ba, pag nakita mo bukas ng umaga yan, makita mo yung tray ko. Meron akong tray pag kumakain eh, na ito lang ang kakainin ko. Ibig sabihin, tinatansya ko na dapat hindi gaganon yan. Parang ganon. So tinatansya ko, ito lang yon. At pag tinignan mo yon, inaayos ko talaga yon. Kasi ang principle ko, I eat like a king. Kasi anak ako ng king, anak ako ng Panginoon. So sana may mapulot tayo dyan. At sabi niya, panghuli natin, 1 Samuel 36, balisang-balisa si David sapagkat pinag-usapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Anong kwento nito? Di ba si David ang leader nila? Then meron silang sa gera-gera ba? And then pag alis nila doon sa hometown nila, iniwanan yung mga anak, mga asawa, pamilya. Pag alis nila, sinakop sila ng kaaway nila. At sinunog yung city nila at dinalang bihag yung mga anak nila, mga asawa nila. So nagalit sila sa pinuno nila. Natural, bilang tao, magagalit ka na pinaglingkuran natin ng boss nating si David, pero napahamak naman yung mga pamilya natin. Anong ginawa ni David? Nabasa niya? Dumulog, oo. So ito yung ito lang inaantay ng Diyos. Alam ko ginawa mo yon, ginawa ni Ibon yon. Ako ginawa ko, kasama ko si Gabriel sa prayer, si Waki. At yung church natin, kasama yon. Dinulog natin yon at sinagot ng Panginoon. Hanggang ngayon po, ito na yung last na lang natin. Sana ito madala mo, pag-uwi mo, ano man yung problema mo, idulog mo sa Diyos. Tama na yung pagmamataas. Tama na yung pagyayabang. Tama na yung pride. Walang magagawa yon. Kahit nakita mo yung pagkatao mo, hindi pa nababago, idulog mo. Panginoon, tulungan mo po ako, mabago naman po ako. Idulog mo yung sarili mo, idulog mo yung pamilya mo para makita natin mangyari yung magandang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Dumulog tayo sa Diyos. Tayo po'y tumayo para manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong katapatan na kahit nga po kuminsan nakikita mo po yung pagsuway namin. Pero hindi ka po nagbabago. At salamat po, O Diyos, kahit ngayong oras na to nakikita mo po kami. Wala po kaming may tago po sa iyo. Na kaya kailangan po namin ng tulong mo. Maraming beses pumapalpak pa rin po kami. Tinuturuan mo po kami, kuminsan ginagawa, kuminsan po hindi. Kaya salamat po dahil
Hindi mo tinitingnan yung ginagawa namin. Kasi may mga oras na napaka-ipokrito po namin. At salamat po, sinasabi mo na tinitingnan mo po yung puso po namin. At dito mo po nakikita ang totoong pagkatao po namin. Kaya ngayong oras na to, O Diyos, hiniling po namin ang habag mo. Maawa ka po sa amin. Matagal ka na po namin kilala, pero maring hindi ka namin talaga siniseryoso. Sana naman po, itong oras na to, i-convict mo po yung puso po namin. Sana po, seryosohin namin. Sana po kahit paano mapasaya ka po namin. Salamat po dito sa simbahan mo. Kami po yung simbahan mo. Baguhin mo po kami, O Diyos. Na sana po, pag nandito kami, may makita ka pong ikalulugod po ng puso mo po. Hindi lang po yung kwentuhan. At sana po pag-uwi namin, O Diyos, ay padalhan mo po kami ng kailangan po namin. Para pagbalik po namin next Sunday, sana may makita ka pong pagbabago. Patawarin mo po kami, O Diyos, na para napakasimple po ng inihahandog namin sa iyo. Samantalang you deserve the best. Parang bara-bara lang po. Parang ugaling Pinoy na pwede na yan. Ama, mangusap ka po sa bawat isa po sa amin. Magkaroon po kami ng tunay na conviction po sa puso po namin. Na tunay nga po, mahalin ka namin. Magkaroon kami ng takot sa iyo. Igalang po ka po namin at lumayo po kami sa kasalanan laban sa iyo. Ikaw lamang po, O Diyos, ang makakatulong po sa amin. At tulungan mo rin po ako, O Diyos, na hindi mo kailangan pagalingin. Ikaw po yung kumilos po sa kanila. Kaligayahan ko po, O Diyos, na makita po yung mga nagbabagong buhay. Gagawin ko po lahat sa abot na makakaya ko po, O Diyos. Pero hindi po sapat yun, kundi mo po ako talaga tutulungan. Sila din, Panginoon, maawa ka po sa kanila. Salamat din po sa magkukommunion po kami. Hindi lang po sana ito parang ritual na ginagawa namin every Sunday. Sana po makita mo po sa puso't isipan namin na gusto po talaga namin sundin yung utos mo. Na parati po naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kung gaano mo po kami kamahal. Iparamdam mo po ngayon ito sa amin, O Diyos. Pero kami mismo, willing po kaming magbago. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo po ang aming panalangin, ang aming pagpaparangal po sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po.